Habang ang ibang mga bansa ay unti-unting umaangat dahil sa maayos na pamahalaan, matitibay na batas at mga programang para sa mamamayan, may ilang bansa namang tila walang kalaban-laban sa tinatawag nating korupsyon. Dito, hindi lang iisa o dalawa ang kurap, kundi mismong buong sistema ang bulok. Mula sa presidente, senador, gobernador, barangay captain, hanggang sa mga traffic enforcer, lahat may kanya-kanyang bit-bit na suhol, proteksyon at pananamantala. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang 5 sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Sino-sino nga ba ang mga pinakakurap na bansa sa buong mundo? Yan ang ating aalamin. Ang listahang ito ay base sa 2024 Corruption Perceptions Index na inilabas ng Transparency International, isang non-governmental organization na kumakalaban sa katiwalian sa buong mundo. 100 ang pinakamataas na score, ibig sabihin malinis sa corruption, habang 0 ang pinakakorap. Number 5, Venezuela. Score 18 sa 100. Isang panahon ang Venezuela ang perlas ng Latin America, mayamang bansa, matatag ang ekonomiya at may pinakamalaking oil reserves sa buong rehiyon. Pero ang kasaysayan nito ay naging babala kung paano kayang sirain ng katiwalian ang isang bansang punong-puno sana ng potensyal. Noong bumagsak ang presyo ng langis sa dekada siyam, naraan 88, hindi agad nakabangon ang bansa dahil nakadepende lamang ito sa langis. Walang diversifikasyon sa ekonomiya, kaya't ang pagbaba ng kita ay nagbunga ng sunod-sunod na pagbagsak sa mga serbisyo at kabuhayan. Ngunit hindi lang ito simpleng economic mismanagement. Sa ilalim ni Hugo Chavez, isinailalim ng gobyerno ang halos lahat ng negosyo at industriya sa estado sa pangalan ng social justice. Pero ang nangyari, lalong lumaganap ang korupsyon, red tape at padrino system. Imbes na mapakinabangan ng mamamayan ang yaman ng bansa, napunta ito sa bulsa ng mga nasa kapangyarihan. Pagkamatay ni Chavez noong 2013, lalo pang lumala ang sitwasyon sa pamumuno ni Nicolas Maduro. Sa halip na ayusin ang sistema, mas naging sarado, mas naging mapanupil, at mas naging bulok ang pamahalaan. Ayon sa United Nations, mahigit 7.7 milyong Venezuelans na ang lumikas mula sa bansa, ang isa sa pinakamalalaking refugee crisis sa mundo. Electoral fraud, pagpapatahimik sa media, militarisasyon ng ekonomiya, at pagbagsak ng basic services tulad ng kuryente, gamot at pagkain. Lahat ito ay sintomas ng isang sistemang nilamon ng korupsyon. Ang Venezuela na dating modelo ng kaunlaran ay ngayon isa ng trahedyang kinatatakutan ng buong rehiyon. Number 4, Yemen. Score 16 out of 100. Kung may bansang hindi na malaman kung sino talaga ang may kontrol, walang duda, Yemen ang isa sa pinakamalalang halimbawa. Simula noong 2014 nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Houthi rebels at ng gobyerno ng Yemen, tuluyang gumuho ang sistema ng bansa. Wala nang gumaganang korte, wala nang respetadong batas, at wala na ring malinaw na liderato. Sa halip, mga armadong grupo, warlords at makapangyarihang angkan ang siyang tunay na namumuno. Ang resulta, isang bansang nilamon ng kaguluhan, kahirapan at korupsyon. Ayon sa mga ulat ng United Nations at Transparency International, isa sa pinakamalalalang issue sa Yemen ay ang talamak na pagnanakaw ng foreign aid. Bilyong dolyar na sanay para sa pagkain, gamot at tubig ang hindi na nararating ng mga nangangailangan. Sa halip, ito'y kinakamkam ng mga opisyal ng gobyerno at ng mga rebelde. Ang mga relief goods ay inilalako sa black market, habang ang iba ay ipinagpapalit ng armas upang ipagpatuloy ang giyera. Mas malala pa rito, maging ang mga humanitarian workers na dapat tumulong ay nagiging target ng kidnapping for ransom schemes. Ginagawa silang produkto sa isang sistemang walang konsensya. Sa ganitong kalagayan, ang Yemen ay hindi na simpleng conflict zone. Isa na itong bansang sinakmal ng kasakiman kung saan ang kahirapan ay ginagawang negosyo at ang buhay ng tao ay walang halaga. Ito ang dahilan kung bakit itinuring ng Corruption Perceptions Index ang Yemen bilang isa sa pinaka-corrupt at pinakadelikadong bansa sa buong mundo. Number 3, Syria. Score 13 out of 100. Bilang isang bansang winasak ng digmaan, nananatiling hawak sa leeg ng isang malupit na diktador, ang Syria, si Bashar al-Assad. Walang malinaw na pamamahala, walang pananagutan. Ang mga nasa posisyon, iisa ang ugat, puro konektado sa militar at mga makapangyarihang elitista. Sa bansang ito, kung wala kang kapit, wala kang pag-asa. At kung ikaw ay negosyante na walang proteksyon mula sa loob, siguradong lulunurin ka ng bulok na sistema. Sa ilalim ng rehimeng ito, ang kriminalidad ay tila legal. Lumalago ang drug trade at ang Syria ngayon ang pangunahing tagagawa ng Kaptagon, isang mapanganib na droga
na palihim na inilalako sa buong Middle East. Pati mga relief goods at humanitarian aid, ginagawang negosyo ng iilan. Habang milyon-milyon ang tumatakas para lang mabuhay, ang tulong mula sa labas ay bihirang makarating sa karaniwang tao. Lahat ito dahil sa sistemang pinapatakbo ng kasakiman at kapangyarihan. Number 2, South Sudan, score 13 out of 100. Bagong bansa pero luma na ang estilo ng pamahalaan. Noong 2011 lang naging independent ang South Sudan, pero sa halip na umangat, agad itong nilamon ng korupsyon. Ang gobyerno ay kontrolado ng iilang makapangyarihang angkan. Ang kita sa langis, hindi napupunta sa tao, kundi diretso sa mga bank account ng mga opisyal. Walang transparency, walang auditing, walang accountability. Ang masaklap dahil sa ethnic conflict at kaguluhan sa politika, lalong lumalakas ang mga warlord at private armies. Hindi na alam ng mamamayan kung kanino lalapit, sa gobyerno ba o sa revolusyonaryo. Ang resulta, isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang yaman ng bansa, ginawang personal na kaban ng mga kurap. Bago tayo tumuloy sa number 1, curious ka rin ba kung nasaan ang Pilipinas? Ayon sa 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nasa ika-114 na pwesto ang Pilipinas mula sa kabuuang 800 bansa. Bahagyang pag-angat ito mula sa ika-115 pwesto noong 2023, ngunit hindi pa rin ito sapat upang masabing umaayos na ang kalagayan ng bansa pagdating sa katiwalian. Patuloy pa rin ang mga ulat ng corruption sa iba't ibang sangay ng gobyerno mula sa barangay level hanggang sa pambansang ahensya. Nangyayari pa rin ang mga kaso ng pandarambong, nepotismo at mga ghost project. Ang mababang ranggong ito ay sumasalamin sa malalim at sistematikong problema ng katiwalian sa ating pamahalaan. Ang impresyon ng pag-unlad ay maaring resulta lang ng mas maingat na pagtakip sa katiwalian, hindi ng pagkakawala nito. Mas bihasa na ang ilan sa sistemang ginagamit sa pandaraya. Kaya habang umaakyat tayo sa ranggo, nananatiling tanong, pagbabago ba ito o pagpapanggap? Hanggat walang tunay na transparency, accountability at matibay na sistema ng hustisya, mahirap sabihing totoong umaasenso ang Pilipinas laban sa korupsyon. Number 1, Somalia, score 11 out of 100. Walang makakadaig sa Somalia pagdating sa usapin ng korupsyon. Mula nang tuluyang bumagsak ang gobyerno, noong naraan 71 para na itong bansang walang direksyon, walang sentral na pamahalaan, walang tunay na batas. Ang kapangyarihan ay hawak ng mga warlords, extremist factions at sindikato. Isang lupang pinabayaan, kinain ng kaguluhan at kasakiman. Sa Somalia, normal na ang lagayan. Gusto mong makakuha ng dokumento, lisensya o kahit makadaan sa checkpoint, may presyo ang lahat. Tumanggi ka sa lagay, dapat handa kang harapin ang kapalit nito. Hindi turismo o teknolohiya ang ikinabubuhay ng marami, kundi piracy, human trafficking at smuggling ng armas. Ito na ang naging pangunahing ekonomiya ng bansa. Pati international aid mula sa UN at iba't ibang donor countries, hindi rin ligtas. Madalas itong nauuwi sa bulsa ng mga makapangyarihan, habang ang karaniwang mamamayan ay naghihikahos, tumatakas o namamatay sa gutom. Ang 5 bansang ito ay mga halimbawa ng kasukdulan ng katiwalian. Kapag ang gobyerno ay hindi pinapanagot, at kapag ang mga leader ay nagiging hari-harian, ang tunay na biktima ay ang mga mamamayan. Hindi lang ito usapin ng nawawalang pera, ito ay usapin ng buhay, pag-asa at kinabukasan. Kaya kung iisipin, may pag-asa pa kaya para sa mga bansang nilamunan ng sistemang korap? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.